Praise God, hallelujah. Puri ng Diyos sa buhay. Dahil hindi po ang Diyos tumitigil na gawan po tayo ng mabuti. Amen. Like, share, Hindi po siya subscribe. tumitigil para tayo samahan sa buhay. Amen. Hindi po siya tumitigil para po tayo ay palakasin, patatagin. Amen. Hanggang sa kamatayan. Amen po ba? Nabagaman tayo po ay sinisiklot-siklot ang kasalanan. Amen. Sinisiklot-siklot ni Satanas. Nais niyang nangangarap si Satanas sa atin. Ano ay pangarap ni Satanas? Amen. Pinapangarap ka ni Satanas na bumagsak, mawala. Amen po ba? Kasi pangarap ka niyang patayin. Pangarap ka niyang isama sa impyerno. Pero, ang anak ko, kapag Jesus may nag-church ka, hanggang pangarap na lang si Satanas. Hanggang pangarap na lang siya. Amen. Kahit paminsan-minsan, tayo po ay nadudulas, nadadapa. Amen. Dahil tinutulak niya tayo. Amen. Ina-balance niya ang ating buhay. Pero hanggang ganun lang siya. Pero dahil na pala Jesus Maria matatapang, amen? Amen. Pagka nadadapa, ay bumabangon ka agad. Amen. Amen? Hello? Hanggang pangarap na lang siya. Amen? Amen. Sabi natin kay Satanas, Satanas! Hanggang pangarap ka na lang! Pangarap ka na lang! Jesus! Amen. Jesus. Amen. Palakpakan po natin. So, yung aming, ngayon, meron tayong ano dyan, konting lamang kutsan lang, no? Bago tayo mag-iwalay kasi gano'n naman po talaga nung sila po, Apostol Pablo, yung mga early Christians, the early church, na sama-sama po ng break of the bread, no? Meron po sila talagang pinagsasama-samahan ng food. Amen. So, amen. Minsan na po sa March, next month sa March, yung first Sunday, 3 o'clock ha, huwag kayo makalimot, 3 o'clock ang aking church at meron po kayong banal na hapunan. Amen. Sama-sama na yung kakain ng kanin, no? Hapunan talaga. Okay, kasi po, ang sabi nga nila, saan naman ni Laylaya nakuha yung banal na hapunan na banal na hapunan? Di ba? Saan ko lang nakuha? Yung sa Bible. Kaya naman, saan nakukuha ng katuruan? Amen po ba? Sa Bible, saan daw kumukuha ng mga turo? Amen. Eh di kay Lord, amen, alam naman sa demonyo. Amen. Meron talaga mga Pariseo, mga Sadduceo, yung mga modern Sadducees, modern Pharisees na talagang naiinggit. Amen po ba? Amen. Pero hanggang inggit na lang sa likod ng si Satanas po yun. Yes. Amen? Praise the Lord. So, salamat sa Panginoon dahil yung banal na hapunan, sa 1 Corinthians 11 po yan. Sino po nagbabanal na hapunan? Amen po ba? Tapos, yung ating pong break of the bread, alam mo, ibang churches na tayo na once a month lang. Pero alam niyo po ba yung mga early church? Every day, sila nandun sa templo, naghati-hati sila ng tinapay. Amen? Pero hindi naman po natin magagawa yan sa panahon natin. Amen? Kasi, diba, iba na po ang ating panahon sa panahon noon. Amen? Dahil nag-iiba talaga ang panahon. Amen? At wala naman po permanent sa buhay. Alam niyo po ba permanent sa buhay? Change. Pagbabago. Yes. Amen. Amen? Yung katabi mo ngayon, minsan hindi mo na siya pinulit yung pagkalibang upuan. Amen? Minsan ang nangyari sa buhay mo, minsan mahirap ka ngayon, pero pagdating ng panahon, masalamat ka na. Amen. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Para pakain po natin si Jesus. So, mamaya po, mag-break of the bread po tayo. Iinom na natin ang bawa ng ating kasalanan. Okay, ating mga pagkukulang pagkakamalit o pagkasala bago po tayo mag-partake. Amen? Upang tayo po ay maging karapat-dapat na tumanggap ng simbolo ng kung ano po ay yung ginawa ng ating Panginoon Kristo sa cross. Amen po ba? Ano po sinasabi na malayo po ang langit sa lupa, pero bumaba po si Jesus para abutin ka, iligtas ka, patawarin ka, linisin ka sa iyong mga kasalanan, kasama ako doon. Amen? Kaya kailangan po natin i-appreciate yun. Amen po ba? Kailangan pahalagaan po natin yung ginawa ni Jesus Christ sa cross
Amen? Dahil kung hindi po niya inalay ka ng buhay, wala po tayong kaligtasan. Amen? Kung di po dumanap ang kanyang dugo sa cross, wala po kalinisan ang ating mga kasalanan. Amen? Kung hindi po siya nabubog ng 39 stripes, napalo ng 39 stripes, nasugatan ng 39 stripes, wala pong kagalingan na darating sa atin. Amen? Pero dahil ginawa niya yun sa cross ng Calvary 2,000 years ago, tayo po lahat ay pinatawad na, nilinis na, at magaling ka na sa iyong sakit at karamdaman. Kailangan po natin paniwalaan yun. Amen? Sabi ni Satanas, hindi, may sakit ka pa, hindi. 2,000 years ago, magaling na ako. Hindi, makasalanan ka pa, hindi. 2,000 years ago, nilinis na ko sa mga kasalanan ko. Amen? So, lagi natin sabihin ni Satanas na tayo ligtas na. Yung helmet ng salvation, kailangan po, isa sa ulo po natin na tayo ligtas na. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, God is good. So, praise the Lord. Wala tayong kailangan basic doon mga kapatid nila ng tunta kasi ano ngayon, breaking the bread. Okay? So, three Sundays lang po tayo. So, every first Sunday of naman, dito tayo. Okay? So, wala na tayong basic doon sa kabila. Amen? So next week, babalik tayo doon. Amen? Praise the Lord. So, hallelujah. So, tayo po ay proceed na po sa ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos. Kasi po ito ay mabilis. Amen? So, una sa lahat, salamat po sa Diyos dahil yung pong ating mga kapatid na dinadaya-daya ng kaaway, amen? Hindi naman, minsan hindi dinadaya, minsan mga dahilan, hindi nakakarating dahil sa financial, amen? So, dahil sa mababang na naman po Manila. Pero salamat sa Panginoon Diyos sa buhay din, mabuti po ang Diyos. Amen po ba? Ang Diyos po talaga ay hindi po nagpapabaya na tayo po ay tuloy na lang po na sa ating mga tahanan. Amen. So praise God. So, alam naman po natin yung January, umabot na naman po tayo. Ang dami po natin mga topics, mga aral na napuputol, pero babalikan natin yan. Leading siya ng Holy Spirit. Okay? So, at tatapusin po natin ito matagal kasi marami po revelation ng Panginoon. Nagbibigay po siya ng revelation na siya po yung makapagbigay sa atin ng katapangan at katagal sa ating pananampalataya. So, ito po yung Thanksgiving Day po ito, di ba? So, ito, let us run the race. Let us run with perseverance. The race marked out for us. Ang ating pong Bible context ay 1 Corinthians chapter 9, 24 to 27, and Hebrews chapter 12, verse 1. Praise God. So, ipagpatuloy po natin yung run the race. Okay. Okay, kailangan po natin ipagpatuloy ang takbuhin na ating nasimulan. Amen. Ikaw ba, pagka meron ka mong tinutumbok na lakad, hindi mo ba itutuloy? Hindi mo ba siya pupuntahan sa finish line? Siyempre, di ba? Kapag ang heart mo, dahil meron kang gustong malaman doon, meron kang gustong makamit doon sa unahan, na yung pupuntahan, di ba? Ipagpatuloy mo yung journey mo. Amen? Kahit gaano kapagod, gaano po ka-stress, gaano po kahirap, kauhaw, kagutom, titiisin mo lahat dahil alam mo doon sa pupuntahan mo, meron kang ine-expect na pag-asa. Amen? So, ganun din po sa buhay Christianity. Amen? Tayo po ay naglalakad ngayon sa ating buhay, papunta po sa kalangitan. And we begin already the journey. So, kailangan nasimulan na po natin, wala po ng choice, kundi atin po tatapusin. Amen? Huwag po tayo puminto sa gitna. Amen? Dahil yung pag-asa, yung pong napakasarap na pag-asa at kalagayan ay nandun sa dulo. Amen? Ibig sabihin, ang dulo ng ating buhay ay kalangitan. Amen? Palagpakan po natin ating buhay. Praise the Lord. So, run the race. Alam niyo, looking back, sa ating pananampalataya, nung po nasa dati ko pong church, no? Salamat sa buhay po ng aming pastor na kahit papano
malaking tulong siya sa aking pananampalataya at malaking tulong din po siya kung saan ako naroon. Kaya lang, hindi ko alam kung bakit God is so amazing para po tayo makatuloy. In short, meron pala akong tawag. Amen po ba? Pero siya po yung ginamit ng Lord para mapunta din po ako sa pulpitong ito. Hindi ko po kahit ganun po, meron mga nangyayaring hindi ko mailam na ginawa ng Diablo sa amin. Pero hindi ko po nakakalimutan na siya dito yung ginamit ng Diyos para ako'y makakilala sa Panginoon. Pero pangit man yun o maganda, napaka-amazing yung para matupad ang calling ng Lord sa buhay ko. Nung nandun pa ako, marami po akong kasama. No, kasama sa hayo, kasama sa prayer and fasting, nakikipag-usap, kahit madaling araw na kami umuwi, no? Kasama sila sa kagalakan, no? Kasama po sila sa minsan pa sa Bible reading, kasama po sila sa mga creative sila, talagang sila po ay mga magagaling sa ministry, magagaling may mga talento. So, nakakabilib yung mga talento nila, yung mga anointing nila, yung karunungan nila nakakabilib, galing nila mag-prophecy, ang galing-galing talaga. No? Ang galing. Akala mo talaga yung kagalingan na yun. Yung kagalingan na yun talagang ini-expect mo na talagang hanggang kamatayan na. Amen? Pero when things shift, no, nagbabago ang mga pangyayari sa buhay, sila po ay nag-stop believing, nag-stop trusting God, and they stop healing their flesh. Amen? Kanila pong tinigil yung pong pagtitiwala sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, tinigil po nila po yun. Yung pong pagsama sa Diyos, tinigil po niya kung ano po yung ginagawa nila sa mga tinigil nila. And what is the reason why they stop? What is the reason? Because they stop running the race. Tinigil nila ang pagtakbo papunta sa Panginoon. Hello? Masarap po kasi. Alam niyo minsan, masarap paglingkod sa Diyos kapag walang bigat. Amen. Di ba? Ang sarap maglingkod sa Diyos. Ang sarap talaga makipagbanding sa kapatiran kapag, syempre, everything is light. Lahat ay magaan, amen po ba? Pero ang tanong, when everything shift, nagbabago ang lahat ng bagay, ang tanong, meron ka bang endurance? Ano po ang ibig sabihin ng salitang endurance? Sino pong nakakaalam ng salitang endurance? Sino? Okay. Napakasimple lang po ang meaning ng endurance. Endurance is the ability to withstand difficulty. Meron kang abilidad na ikaw ay nakakatayo pa rin habang ikaw ay nakakaranas ng kahirapan, kapighatian. Amen. The power or habit of enduring. Meron kang kapangyarihan na ikaw ay nakakatagal. Okay? The ability to withstand or tolerate something difficult or unpleasant over a long period of time. Yan po ang ibig sabihin ng endurance. Sa Tagalog, katatagan or pagtitiis. Hello? Katatagan or pagtitiis sa gitna, ha? Matatag ka at nagtitiis ka sa gitna ng mga pagsubok
Hello. Nanaw po ba natin mga kapatid? Amen. Meron kang abilidad na makakatagal ka sa pananampalataya. Na kahit dumadanas ka ng kapigatian, pag-uusig, paghihirap, tukso, kasalanan, hello, hindi mo maiiwasan ang lahat ng bagay yan, dumarating po yan sa buhay. Amen! Amen. Dahil buhay si Satanas. Eh kung Diyos na po ang nag-i-exist sa mundo, ang sarap ng buhay. Kasi God is good. God is loving. Eh di puro good na, puro na loving kasi siya naman nag-i-exist. Pero si Satanas kasi ay narito sa lupa. Ang mga demonyo, pulo-pulutong, tagapamahala, may kapangyarihan, ay narito sa lupa at nakatira sila sa hangin. Kaya na nasa hangin, di ba? Kaya pag binulungan ka, di ba? Nasa hangin sila kapag binulungan ka, dayain, bulagin ang kaisipan mo, di ba? Ito talaga kasi nasa hangin sila eh. Bumubulong sila. Amen? Bubulagin nila ang kaisipan natin. Ganun po ang trabaho ng Espiritu ng kadiliman. Okay? So, meron kang katatagan, meron kang pagtitiis sa gitna ng pagsubok, pag-uusig, kabalisahan, tukso at kasalanan. Kahit tinutukso-tukso ka, kahit nahihirapan ka, kahit inuusig ka. Amen. Ano man po yung mga hamon ng buhay na dumarating sa buhay mo, nakakatagal ka sa Panginoon. Amen. Kahit dumadanas ka niyan, pero nananatili kang nakatayo sa Panginoon, nananatili kang naglilingkod, sumasamba, nananalangin, nakakasunod sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin ng endurance. Amen. Yung po maraming Kristiyano na mga talented sila, mga anointed sila, na akala mo yung talento nila, yung mga anointing nila, karunungan at kaalaman nila, ay bumigay po sila sa panampalataya dahil dumanas po sila ng mga hamon ng buhay, wala po silang endurance. Wala silang pagtitiis. Hello? Kalabitin mo yung katabi mo. Magtiis ka ha. Magpakatagal ka ha. Sabihin mo hanggang kamatayan. Kusap niyo yung katabi nyo. Hello? Na ibig sabihin, sayang! Sayang mga kaloob ng Diyos sa mga talento, ano hindi karunungan, sayang! Yung iba, alam nyo, dahil hindi po sila nakapagpilis, hindi po sila nagmatatak, dahil, syempre, yung sinakyan na baka, gumagano-gano, nagtalunan na lang, tumalo na lang sa dagat, hindi na lang pagkakas sa dagat, may barriere pala, may shark pala, may buhaya pala, wala. Alam niyo, yung marami, naluno, nakakalungkot. Kung ating tingnan, hindi sila nakakatagal sa faith, kaya sinisiklod-siklod sila ng demonyo. Ngayon, alam niyo, nalulungkot ako kasi marunong siya mag-drive, marunong mag-gitara, marunong mag-piano, marunong mag-share, talagang nakaka-bless siya. Pero alam niyo, wala kasi siyang pagtitiis, wala siyang katatagan. Alam niyo po ba ngayon, ano siya? Drug addict po siya. At matagal na po siyang addict sa drugs. Hello. Kaya ako talaga na pagtitiis po tayo. Amen. Ang sabi po sa Romans chapter 5, verses 3 and 4. At hindi lamang ito, sabi ni Paul, kundi inaalala din natin ng ating mga paghihirap
sila po naghirap na. Yung mga Kristyano naghihirap na. Amen? Hello? Amen. Naghihirap sila. Pero tuloy sila sa Panginoon. Eh sa tingin nyo, naghihirap sila, hindi tayo naghihirap. How so special we are naman. Amen? So, ang ating paghihirap ay nagbubunga. Kapag naghihirap ka, wala may bunga. Hello? Amen. Kaya mga umiinda, hirap din ako. Ay, wala ko. Kailan ako sumasamba sa Diyos. Tapos kailan ako nagbabasa ng Biblia na namin, bakit nangyari ito sa buhay ko? Diba? May maraming Kristyano ganyan. Kaya hindi na pa matuloy. Walang endurance. Okay? Ay nagbubunga ng pagtitiis. Yung paghihirap, maganda yun. Kaya huwag mong tanggihan yung mga paghihirap. Amen. Yung iba, pag naghihirap na, magpapatay na lang ang huwag mong tanggihan yan. Kasi nagbubunga yan ng pagtitiis. Amen. Kung wala kang paghihirap, hindi ka matutong magtiis. At hindi mo malakaran yung sinasabi ng Biblia. Amen? At ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan. Amen. Oh. Diba? Yung kahirapan, nagbubunga ng pagtitiis. Yung pagtitiis, nagbubunga ng katatagan. Amen? Yung katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Amen. So, ano natin, i-outline po natin. Yung paghihirap, ang dulo noon ay pag-asa. Amen. Kaya huwag mong tanggihan, kapag nahirapan ka sa buhay, kahit nakasunod ka sa Panginoon, huwag mo siyang tanggihan. Hello? Huwag kang magmumuro pag may kahirapan. Dapat pasalamatan mo. Kasi may bunga yun, pagtitiis. At ang pagtitiis, nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan, nagbubunga ng pag-asa. Nagsisimula po yan sa paghihirap. Amen. Pero, kayo, ano ang uri ng hirap? Hirap at hirap man ang hindi naman ating, hello, Amen. mararanasan ay tanggapin mo na at habang nahihirapan ka, tuloy ka lang tumayo, maghintod, magbasa, sumamba sa Diyos. Amen. Pero, dahil pag sumuko ka, wala kang pag-asa. Amen. Naran po ba natin? Amen. Huwag na po tayong gumaya doon sa mga nawawala. Salamat na sa Panginoon. Kahit sinisuplit-suplit ka, kahit pinagina ka, binulungan ka, binudaya ka. Amen. Hello, alam mo, lagi kong prayer sa araw-araw kong buhay. Lagi kong pinanalangin, Lord, sabi ko, yung mga nangina, yung mga nawala. Panginoon, bigyan po sila ng lakas. Hindi ko sinasabing, Panginoon, parusahan ko sila, paghirapin mo po sila. Wala, sabi kasi, ang dahilan ng ulat yan si Satanas. Si Satanas lang ang aking kaaway. Lagi kong pinagbibigyan, hindi nila kaya yun. Hindi nila kasi sila mga pagkakulang, hindi sila makatayo, hindi nila kakayanin. Yung labanan na yun, Lord, huwag mo sila pabayaan. Bigyan niyo po sila ng karunungan, bigyan niyo po sila ng lakas, Panginoon. Hipuin niyo po sila, lawin niyo po sila sa kanilang mga kinalalagyan, sa po sila doon. Yan po ang mga panalangin. Lalo na po, Lord, Jeanette. Amen. Hindi po ako nanalangin, marusahan po sila. Hindi po, ang lagi kong hinihiling sa Diyos. Bigyan niyo sila ng lakas. Bigyan niyo sila ng karunungan. Lagi niyo po silang dalawin. Lagi po silang hituin. Hindi ko kaya pag-ibig ko. Kaya salamat sa Panginoon galing sa akin. Amen. Salamat po pala sa panalangin si Dr. Nakakatulong. Para Amen. po natin ang nangyari ko kayo din yung papel ko. Kasi sa dami-dami pastor, yung kaibigan ng ating supporter, sa akin napapalagay yung loob niya. Kaya salamat sa Diyos ang pamilya.
namin. Dahil nakaaway, hindi po tumitigil. Kung i-paralyze po ang church tayo. Amen? So church, sa James chapter 1 verse 3, dahil alam ninyo na ang pagsubok mahirap po yun. Amen? Amen. Hindi po yung masaya. Nakakaiyak po, nakakawag mabigat. Amen? Sa loob at labas ng tahanan may pagsubok, sa trabaho, sa negosyo may pagsubok. Amen? Kasi si Satanas, nilimisyon kang mamatay. Patayin. Amen? So, dahil alam ninyo ng pagsubok sa inyong panampalataya, ang ating panampalataya ay sinusubukan. Tinitesting. Bakit tinitesting ng Diyos ang ating panampalataya? Dahil gusto malaman ng Diyos na sa kabila po ng mga pagsubok ay manatili tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Amen. Ang mga testing nandiyan po yan. Iba po yung testing, iba po yung chastisement. Yung chastisement pa po sa'yo. Ang Diyos sumusubok lang po yan. Iinayaan po niya ang mga pagsubok sa ating buhay na dumarating kasi tinitingnan po ng Diyos kung gaano natin siya kamahal. Hello! Amen. Tinitingnan po ng Diyos kapag dumarating ang tukso, kung may tukso, pipiliin pa rin natin tumayo na sumusunod sa Kanya. Pipiliin pa rin natin ang katotohanan, hindi ang kasalanan. Ibig sabihin, pag pinipili mo ang katotohanan, pinipili mo ang Diyos. Amen. Amen? So, dahil alam ninyo na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Pagtitiis, endurance, perseverance. Amen? Amen. So, dapat po natin malaman mga kapatid ko, ito po, dapat po natin malaman ito. Sa ating pinakapuso, Espiritu Kaluluwa, at dapat isulat po natin sa ating mga puso na following Christ means we must wear a cross in our back until the day we die. Church, na dapat po natin malaman na kapag tayo po ay nag-decide na po na sumunod sa Panginoong Jesucristo, dapat po natin isang puso na ang meaning po noon kapag sumunod na po tayo sa Panginoong Jesucristo ay meron ka na pong dala-dala na cross. When we see cross, mabigat yun. Dapat mong malaman na yung cross na yan, yung bigat na yan, mga pag-uusig na yan, mga paghihirap na yan, dala-dala mo na sa iyong liburan hanggang kamatayan. Amen. Kaya dapat meron kang perseverance, dapat meron kang katatagan, meron kang pagtitiis, at ang tawag doon ay endurance. Amen. Ilista mo na yan sa isip, sa puso mo, sa kaluluwa, sa buong katauhan mo, na habang nabubuhay ka, meron ka ng cross dala-dala. Amen. At yung cross na yan, hanggang kamatayan. Kaya naman, magtiis ka, magkakagad ka, hanggang kamatayan. Amen. Hindi yung may bigat kang naramdaman, may kahirapan kang naramdaman, susuko ka na. Ganawa mo ba natin mga kapatid? At kapag tayo po'y nakasunod sa Panginoong Jesucristo, are you ready to
makipagdigma sa dyablo. Hanggang kamatayan. Amen. Ready ka na? Amen. Kung hindi mo labanan ng dyablo, ikaw ang papatayin niya. Hello? Amen. Ready ka na? Amen. Dalawang buwan natin, church. Amen. Isulat mo na yan sa puso't isip mo. Kapatid. Uri ng Panginoon. Number 1, meron ka ng dala-dala talaga. Huwag mong ipanalangin sa Diyos. Father God in heaven, alisin niyo po ang dala-dala ko. No! Hindi alisin ang Christian. Para ka makaranas na pagtitiis. Yung pagtitiis, ano ang bunga? Katatagan. At ang bunga ng katatagan ay pagkasya. Hindi yan aalisin ng Diyos. Hello? Ang gagawin ng Diyos, bibigyan ka niya ng lakas. Ang ipapanalangin mo, Father God, strengthen my back, my spiritual muscle, my spiritual bukong-bukong, para itong mga heavy loads na ito, kayang-kaya kong i-carry. Amen. Amen. Hindi yung, ay, hindi ka na yun, pinapapasal sa'yo, ayun ko. Gusto mo komportabling buhay, tapos hindi ka naman nag-run the race hanggang dulo. Gusto mo makarating ng langit, pero gusto mo. Pero, hayahay na buhay. Walang hayahay na buhay. Pag totoong Kristiyano ka, hindi hayahay ang buhay mo. Amen. Alam niyo, minsan masasabi ko, ano ba yung mga pastor na iba? Parang mga unbeliever. Puro prosperity. Wala pong masama din sa prosperity. Kapag naman talaga, iuna natin ang Panginoon seeking first, the kingdom of God, and His righteousness, all these things shall be added unto you. Yung prosperity, nasa dulo. Pero marami kasi, itaas mo yung wallet mo! Itaas mo mo, may pera na. I-claim mo na pera, kaya mo makasalanan ko. Eh di yung parang pagtubuhin, galing sa jablo. Ano mo minsan, maraming Kristiyan nagkakaroon sila ng parang-parang nagkaroon tayo ng parang-parang na hindi naman talaga tunay na parang-parang. Nagkaroon tayo ng faith na hindi naman talaga tunay na faith yun. Lalo yung mga prosperity gospel. Amen po ba? Walang masamang turoon kasi talagang tayo yung pinakaparada sa tagumpay. Pero kailangan natin makipagbaka. Dapat sabihin ko natin sa maraming Kristiyano, pag Kristiyano ka, willing ka na bang mamatay sa sarili mo? Pag Kristiyano ka, willing ka bang maghirap? Pero pag Kristiyano ka, willing ka na bang kalimutan? Willing ka na bang tanggapin ang mga bagay na mga gusto mo pero hindi mo nakamit? Hello, that is. Una, kapag tanggap mo na talagang yung mga kahirapan pagpupusin, mga bigat ng buhay, ay nasa likuran mo na talaga yung cross na yan. Tanggapin mo yan. Hello. At dapat mo rin tandaan na ihanda mo yung sarili mo makipag-wrestle ka sa dyablo. At dapat mo rin tanggapin na pag ikaw ay sumunod sa Panginoon Kristo, pag sumunod ka sa Panginoon Kristo, dapat mong tanggapin na maraming bagay ka na gustuhin mo, ginusto mo, ay hindi mo nakakamit. Because of following Christ, dapat mong inistayan sa kalong espiritu mo. Dahil kung tanggap mo yan, then, welcome to Christianity. Pag hindi mo tanggap yan, hindi ka Christian. Hello? Kasi, nung buhay natin, wala pati sa Panginoon, napakasaya, with friends, di ba, mga lakwat siya, hello? Di ba? Kahit kasalanan na, okay lang.
pagtitiis. Ayun po, tatanggapin mo na habang nabubuhay ka, meron ka talagang cross na kinikiri. Tanggapin mo na pag dumating ang mga sitwasyon ng buhay na hindi mo maunawaan, sa loob at labas ng tahanan, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, saan mang larangan ng buhay, walang pera, walang pambayad, tanggapin mo na. Amen. Yung bigat na yan, tanggapin mo. Hindi yung, ay, paghanap mo ng pera, hindi mo sasamba. Ay, no longer running the race. Hindi. Pag alam mo yan, kailangan mong tanggapin mo. Tanggapin mo yan na talagang may cross. Ay, cross ko yan. Pero, dapat magpatuloy sa pagmamagtiis ako. Amen. Amen? Kapatid, ulitin ko, handa ka na bang makipagbaka sa Diyos? Amen. At handa mo na bang tanggapin yung meron ng kapitbahay mo, may narapin ng mga klase mo, hello, yung mga friends mo, mga kamag-anak mo, ganito na ang buhay. Pero wala ka niya ng ganitang, handa ka na bang tanggapin yun? Amen. Welcome to Christianity. Amen. Hello. Alam niyo, ano ang sabi ni Jesus Christ? Doon po sa Matthew 7:14, makipot ang daan papunta sa buhay ng natin. Amen. Ibig sabihin ng makipot, nahirapan kang dumaan, lalo kung meron kang kalakihan, medyo malisog ka. Di ba sa makipot na daan? Mahirapan kang dumaan, di ba? Pero nandun yung kukunin na doon yung ginto. Kailangan mo makuha yun. Nandun yung gusto mo. Pero hindi ka makakadaan dahil makipot. Anong gagawin mo? Gagawin mo lahat ng pagtitiis. Gigising ka sa umaga para mag-jogging, para pumayat. Amen po ba? Amen. Tapos lahat ng diet gagawin mo, pagtitiisan mo. Amen. Para pumayat ka. Amen po ba? Amen. Para ka pumayat at magkasya ka sa pinto na yun. Amen. At makuha mo, magkasya ka sa makipot na daan. Makuha mo na yun eh. Yung inangad mo dito. Eh dito, sa buhay na ito, ang inangad natin, more than gold, more than diamonds, more than silver. Amen po ba? Ang ating inangad dito, sa makipot na daan, ang dulo nito ay buhay na walang Amen. hanggan. Kung ang buhay natin dito, masaya na po makarating tayo sa 70 years old, 80 years old, 90 years old. Alam niyo mga kapatid, maiksi lang po yan compared to trillion years old sa langit. Maiksi lang ang buhay dito sa lupa, sa langit. Walang hanggan. Amen. Hindi nabibilang, walang hanggan, walang hanggan. Amen po ba? Yan po ang aking naisip, kaya gaano man kabigat, ano mga pagsubok, anong gaano man kabigat, huwag kang sumuko, mag-tiis ka. Amen po ba? Amen. Sabagat ang sabi ni Jesus Christ, ang sino mga magtiis, hanggang wakas, siya na ang maliligtas. Amen. Magtiis. Huwag ka nawawala sa Panginoon. Amen. Amen. Kailangan mo magiging warrior. Maging matapang. Amen po ba? Si Gideon ni Andre, ayaw ko rin dito, ito po sa santol mamaya. Hello! Amen. Amen. So ano pong tatandaan natin, church? Huwag mong kalimutan, meron talagang bigat. Meron ka ng cross sa likod mo. Kaya pag dumating yan, huwag kang malumbo. Amen. Sana mag- Amen. Huwag ka sana malumbo, tumayo kang katatag. Amen. Amen. Baka ikaw ay mapangarapin pa. Wala nang pangarap.
para sa sarili mo. Ang pangarapin mo na kapatid ko, paano ko makakain 3 times a day? Amen. Yan na naman po talaga ang mga necessity na sinabi ni Jesus Christ. Huwag kayong mabalisa sa Matthew 6, diba? Huwag kayong mabalisa sa inyong mga kakain darating at tulumin. Yun ang talaga ang mga basic necessity. Binabanggit ni Jesus Christ. Diba? Yun lang. Kasi ito yung mga kinakalahan, ito yung pinagkabalisahan ng mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Pagkain inumin ang darating. Eh ngayon na, mas lalong bumibigat ang buhay. Kasi bakit? Imbis pagkain inumin ang darating lang, handa, nakipag-contest, meron na sila, kailangan ko rin magkaroon, kailangan ko. Eh kung hindi na mag-charge, ang gabi ginawang araw, ang araw ginawang gabi para makapagtrabaho, para nga makamit ang mga tuloy at kabagayin. Pero pag na, when you are following Christ, you must remember, ilista mo sa puso't isip mo, dahan-dahan mo lang nang tanggapin kahit wala ka niyan. At kahit wala ka niyan, dahil gusto ng puso mo yan, ipagkakalog ng Diyos. Inaayos ka kaya puso mo. Bakit? Nakita ko ang kapangyarihan ng langit. Before we nag-step down po ako sa clinic laboratory, sabi ko, Lord, wala ako. Diba? Ma'am, di ko siyang mabigat. Kasi marami tayong pera nilawakan. Pero, alam niyo, nag-decide ako sa buhay ko na kapag ako ay iniwan ang trabaho at negosyo ko, ano man ang aking danasin sa buhay, in the cost of following Christ, tatanggapin ko siya. Amen. Kahit ako magutom, kahit ako mawala, kahit ako mawala ng tao, ng mga kung ano-anong tao supporter o ano dyan, basta ang alam ko, kapag napiling ko na ko sa Diyos, hindi niya ako bababayaan. Wala kaming daan sa bahay na yan. Maliit ang bahay namin. Sabi ko, Lord, thank you po sa maliit na bahay. Masaya na po ko dyan, wala po akong naghahanap. Pero, no, walang harap din ako, malaki ang bahay. Pero, just because of following Christ, tinanggap ko na na maliit ang bahay ko. Tinanggap ko na, ang mahalaga hindi ko nangupahan. Kasi satisfied naman po ako kaysa upuan lang ako na ano, medyo mata, natutulog, basta nakatulog. Satisfied ako kahit saan po pa ako datanin at mahigain. Okay ko dyan, wala akong kaakyan dyan. Because of the Lord. Amen. Pero nakita naman natin, hindi ako pinutan ng Diyos. Amen. Nakita natin, habang nagwawalis ako, walang daan, Lord, sabi mo, ako apakan ng ako, ibigay mo, ipupulis ko. Diba? Tinan mo. Diba? Huli na pa rin. Hindi na naging galit ang bahay, kahit paano. Kahit paano. Pinalagyan ng Lord, kahit paano. Nagkakaroon ko kami ng daan, kahit paano. Na, kung hindi po ako nag-step down, hindi ko mapagbuti ang aking pagpilihan. Amen. Amen. So church, mind this. Araw at gabi, tandaan mo para ka magkaroon ng endurance. Tandaan mo, ito magiging inspiration mo na meron ka na talaga. Tanggapin mo na may cross talaga. Napapasalit ka habang ikaw ay nakasunod kay Kristo. Meaning, meron talagang nahirapan. Meron talagang mag-uusip. Meron talagang mabigat. Amen. Amen. At dapat mong tandaan na makipaglaban ka na ngayon sa Diablo. At dapat mong tandaan, maraming bagay na gusto ka dito sa mundo, hindi mo siya makakamit. Ang gabin mo na. At pag tinanggap mo na yan, again, welcome to Christianity! Pero kung hindi mo tinanggap, agoy! Agoy. Nawa po ba natin, church? Amen. Amen. Ang sabi ni Jesus Christ, makikot ang daraanan. Papunta sa buhay ng langit. At ang sabi ni Paul sa Hebrews chapter 12, binasa na po natin yan last Sunday, you need endurance. Kailangan natin
ng katatagan at pagtitiis. Amen. Amen po ba? Naunawa po ba natin, church? Kailangan mo yun. At kailangan mo yung kunin at lakaran. Amen? Jesus said, the one who will persevere will be saved. You will endure suffering. Naunawa po ba natin, kapatid? Amen. Alam niyo, ito yung maraming, hindi ko narinig sa maraming prosperity gospel preacher. Baka wala pong masamahin sa prosperity. Yan na nga po po sa prosperity. Kung bago ka naman mag-prosperity, yung all these things ang biyari na kayo, inulan mo ng Diyos. Amen. Amen? Na, alam niyo maraming servants na nakakala sa politiko. Hindi po nila na ipaabot sa lahat ng attendee. Kaya pagdating sa kahirapan, pagsubok ng buhay, kasi si sister, bakit? Eh, puro prosperity kasi. Pag sumunod ka may Kristo, masarap ang buhay. Masarap naman talaga ang buhay eh. Pero may pasanin. Amen? Mayaman naman talaga ang buhay. Amen? Kahit may kaguluhan na binabato si Satanas sa'yo, amen, pinapasan si Satanas sa'yo, galing sa pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, sa mga tao, sa demonyo, galing sa impyerno, na sinend si Satanas, amen? Para guluhin ka. Pero dahil may Kristo ka, kaya ka, di ba? Kaya pa ka, pero may gulong. Amen? Amen. Yung mga kabuluhan na yan, hindi yan makaka-apekto sa kapayapaan mo dahil ang kapayapaan ay si Kristo. Amen. At ang kapayapaan galing kay Kristo. At yung nagbigay ng kapayapaan ang katira sa iyo at sa atin. Amen. Bakit ka mapektuhan? Hindi ka makapagsan, hindi ka makapaglingkod. Bakit ka mapektuhan? Eh si Kristo na sa iyo. Siya yung may-ari ng kapayapaan. Siya nagbibigay ng kapayapaan. Bakit ka nagugulo? Bakit ka na, di ba? Naliligani. Bakit? Eh si Kristo na sa iyo. Ang payapa. O bakit? Minsan kasi nakakalimutan mo eh. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kalimutan na si Kristo na sa iyo. Minsan kalimutan natin eh. Masyado na may emosyonal. Pagdating sa mga usapin ng buhay, pagbigat, pagsubok. Eh, pagdating sa, di ba? Hindi mo na po church na yun dahil may kailangan sa ganito. Yung aking anak, ang aking apo, yung ganito. Tandaan mo yan. Hindi. Ako nga, may pa yung tatay ko eh. Sabi nila, bakit ko yung tatay ko nag-iisa doon sa... Hindi ba yun? Ba't ka nag-iisa? Ay, kung pag-rin ko sa katawang lupa ng tatay ko. Katawang lupa na lang yan, nililibig na yan. Wala na yung tatay ko dyan, wala na yung spiritual kaluluwa niya. Umuwi na sa Panginoon, ang espiritu niya, kaluluwa niya, hindi ko alam. Ang tatay ko na nakakalam, saan siya ngayon? Amen? Siya na nakakalam kasi individually, lahat tayo, susulit sa Diyos, kanya-kanya tayong sulit sa Diyos, kaya Amen. hindi na natin. Ang sa Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ito po. Hindi po ito na ipaabot ng maraming nagtuturo. Kaya, pagdating sa pagsubok, problema ng buhay, wala na. Back out na. Wala na. Sisi na. Kung kailan ako nag-iipislano, kailan ako nag-iipislano, wala. Puro magsubok na, puro na lang. Normal po yan kasi sinusubok ka na ng demonyo. Ayaw niyang tumuloy ka sa Panginoon. Ayaw niyang tumuloy ka sa kalangitan. Normal yan. Bibigyan ka niyang maraming problema, maraming pagsubok. Kaya lang, habang dumaranas sa maraming problema, pagsubok, tuloy ka lang sa Panginoon kasi kailangan mo siya. Amen. Normal yan. Kasi yung mga nag-church nila, bakit ganito? Ang dami ko doon yung problema. Ano ba yan? Akala ko pag sumunod ka sa Panginoon, wala akong problema. Hindi! Pag sumunod ka sa Panginoon, dadami pa ang problema mo kasi mag-overtime na si Satanas sa buhay mo dahil ayaw ka niyang pumunta ng langit. Amen. Idaling natin na sa puso natin yan. Wala lang may endurance yung tayo. Ano ang pa natin, church? Okay. Ito yung mga kapatid. When you decide, follow Jesus. Sunod ka natin sa Panginoon. And to obey the scripture. Tinutupad mo na yung mga pinababasa mo. Lahat na nababasa mo, tinutupad mo na. Submitting your desires to the Lord Jesus Christ.
will be no longer be walked in the park. Ibig sabihin po, pag ikaw po ay sinusunod mo na yung sinabi ng Biblia, sumusunod ka sa Panginoon, no? Sa kanyang kalooban, sinasabit mo na, pinapasakot mo na, ang pangarap mo, nakita sa buhay mo, dapat mo malaman na yung buhay mo ay hindi na po paparty-party, papasyal-pasyal, papetix-petix, papaisi-isi. Hindi po. Hindi na po ganun. Delikado po ito. Because Christianity is faith that involves suffering. Again, Christianity is a faith that involves sufferings. Dapat mong tandaan yan, huwag mong kalimutan. Ang Christianity ay meron talagang sufferings. When you say sufferings, plural. Marami. Kagaya ko nilang mag-asawa. Kung narinig nyo, binibigyan ng engagement ring. Engaged na sila. Hello! Meron na ba rin kayo? Engagement ring. Pagkatapos ng engagement ring, kilig-kilig ka. Ang sunod nito lang ko na wedding ring. Hindi mo mga kasama nyo, may endurance. Nakakatagal sa Panginoon, sasamahan kayo sa Panginoon. Amen! Amen. Ito siya nilulugo-lugo, huwag niyong piliin yan. Huwag niyong kayo mamili ng Kristiyano, hindi matatag, walang pagtitiis. Hindi ka tutuhan sa piligtasan, huwag mong piliin yun. Lalo mabibigatan, may course ka na bigat pa sa iyo. Amen! Alam ko na, wedding ring, susunod. Pagkatapos ng wedding ring, anong sunod? Sufferings! Sufferings! Ano daw, ganyan ang pag-asawa? Masasama ba naman kayo eh? Malaki na tayo nakikita. Puro away. Bati away, bati away, bati away. Kung ba kamatay, bati away. Kasawa mo. Eh, gusto mo lang tuloy mag-isa. Amen? At dapat ko rin tanggapin na sa pag-aasawa may bati at away. Kailangan mga kapabtis ka, mga kapatagal ka sa pag-aasawa or else mamamagin ka sa iba. Magkakasala ka. Amen? Amen. Dapat mo na yung asawa mo, tanggapin mo yan. Kahit amoy chino yan, amoy durian, tanggapin mo. Binan mo kasi ng lotion. Binan mo ng tawas, tanggapin mo. Kasi binibigyan ng budget eh, kaya isip mo. Minsan yung mga asawang lalaki, si Mrs. Binan lotion. Diba? Binan ako amoy nabaksiw, amoy chino. Diba? Wala ka ng ayos-ayos sa sarili mo. Eh, paano? Sinasabi mo yan, binibigyan mo yan ng pang parlor, pang riban? Binibigyan mo? Hindi. Binibigyan mo kayo ng sabon ng dab, lotion? Amen? Binibigyan mo ng vitamins yan? O bakit ginawa mo ng alilay kung sa tahanan mo? Taga-plansya, taga-inis, taga-dapa, taga-yaya, karating sa sa eskwelahan. Alam mo, ang dami-daming trabaho na nanay. Tapos sabi mo, tumigil ka, taga-ngunit ka lang, wala kang trabaho. Ay, malito tayo, ang dami kong trabaho dito. Ikaw, isa lang, ako sa opisina. Ganyan ang trabaho mo. Pa-drive-drive, ganyan ang trabaho. Ako, di magkaugatay yung buhay ko, tapos sabihin mo ng trabaho. Balik ka kahit ng posisyon. Tapos sabihin mo, wala ka ng ano, hindi mo nasa sa sarili mo. Bakit di mo i-cake? Bakit di mo sa kanon? Bakit di mo mariman? Di mo binan ng lipstick? Bakit di mo binan ng vitamins? Bakit hindi mo mapuntahin dun sa ano? Para mag-gym, para sumexy. Di ba? Tapos, ang solusyon mo, papalitan mo na ng asawa
Amen. Tulungan niyo yung mga asawa niyo naman na tukso. Para hindi matukso yung asawa niyo, itumingin sa iba. Tulungan niyo sarili, ikaw ang titigan. Amen. Ay, ito na ako, tanggapin ako. Ay, ako. Diba? Ito na lang, ito na ako. Ay, tanggapin ako. Noon, nung dalaga ka pa, mag-shota pa kayo, sabi ng word ay shota. Kasama na ako, chiko, bidot yan, ang may paksiw. May pikating. Kasi sa tanasin, sino asawa mo? Kasi baby na mabigas sa labas na sexy, babago. Maglagpas, ang bango. Amoy ka na. Amoy tigas. May pikating. Pati bigs magkatawas. Wala mga babae sa Jesus My Life, hindi na kasi kaso ng mga sarili, ha? Magbabago kayo, magpaganda kayo, mag-exercise kayo, even po ba, tulungan yung mga asawa nyo na mahilig sa pagkilingin sa mga ano, mag-utos na ng jablo yan. Pag natukso yan, magkakasama ka rin sa kasalanan niya. Kasi bakit? Hindi ka na kasi kaso sa sarili mo. Yung nilagawan ka, ang bago-bago mo, kasi kaso ka, nagpasensya ka. Ayun na, ayaw ko, ano ko distribution, hindi ko yun, ha? Wala na ng bukas na uwi. Amen. Praise the Lord. Amen. Topic lang po. Okay? So, kayo mga asawa, bigyan ko naman ng gusto sa mga mga asawa niyo. Eh, nasa mga kayo. Open. Eh, gusto nyo magaganda, yung kailan nyo dito lang, kailan nyo na. Yung mga nabi ninyo, eh, pwede nyo, eh. Diba? Diba? Amen po ba? Hello? Nasobrahan din. Yung simple ka na kaya-aya naman sa Panginoon, amen po ba? Yung iba naman yung mga kaya, yung mga taba, pinagay sa aksyon, di ba? Pinano. Ilan na mag-exercise? Amen. Lahat ng babae sa Jesus My Life, maganda, mabango, amen po ba? Amen! Ganun naman si Jesus My Life Church. Amen. Uy, mga lalaki, bigyan ng asawa ng budget. Tapos pag nakakita kayo ng ano, pabaguhan sa mga sexy. Alam niyo, naalala ko yung ano dyan? Naalala ko yung may parot dyan. Di ako nakatira sa apartment na yan. Inobservan ko kasi ang ingay-ingay niya. May dumaan, sabi niya, pangit, 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 pangit! Eh, may dadaan ako, may bibili ako doon. Hindi nakabala ko, sasabihin ng parot sa akin. Ano ba ako? Hindi siya minanaying pa ako. Sabi ko, dito ko malaman kung sino ako ngayon. Sa buhay ng parot. Ano, di ba? When, sabi ko, sabi ng parot,